Diba? Diba? Teka, meron pa akong napapansin. Oo, minsan kasi may third eye ako eh. Ito lang naman na mapag-uusapan lang. Oo. Puna lang ng ordinaryong mamay na katulad ko. Yung mga dating mga nakadikit dyan, parang biglang mga tumahimik. Alam nyo kung sino? Eto number 1. Nasaan na si Hanilet? Ewan ko. So dahig si Hanilet din. No? Baka kasama ni Philip. Tsaka, yun na nga yun. Kasi baka kasama na anak niya. At tsaka, di ba? Si Hanilet at tsaka, parang biglang sabay na nawala. Hindi, baka kasama ni Philip. Kasi pinsan niya yun eh. Dati tukso-tuksuhan lang sabi yun niya, pinsan niya raw yun. Baka kasama niya. Baka nagbabanding. Sabi sa amin sa sa probinsya, ewan ko, baka may mga Ilocanong nanonood dyan, daw, yung sinasabing mga pinsan-pinsan daw, sa namin kasinsin. Kasinsin, pagbibiruin ka, kasinsin nukit. Ganon. Kasinsin nukit. Biro yun sa biro doon sa amin. Hindi ko sinasabing sa kanila. Ay, magbabiral na naman yan. Pag kinontent yung honey. Pag binuksan nyo ulit yung honey at saka Philip na yan. Magbabiral na naman yan. Sigurado. Baka lang magkasama kasi biglang nawala. Wala nang paramdam. Yun nga yung napansin ko. Parang biglang nawala sa sirkulasyon sa istorya Totoo, di ba? Di ba? Kumbaga bigla na lang nawala yung karakter niya samantalang nung mga nakaraan, ang ingay-ingay nila. Si Hanilet, bira rin ng bira. Si Ipe, ganun din. Di ba? Meron ba kayo, na nakita nyo ba na kinalabit yung gatilyo? Gumaganon ganon. Kamusta nyo na sa Hanilet? Kamusta na Hanilet? Di ba? Ipe, kamusta na? Wala. Ngayon ko lang din narinig. Tanungin mo mga tropa natin DDS. Baka alam nila. Mga tropa natin. Bakit? Maganda pa nga tawag ko niya kay Hanilet. Maganda pa nga bansag ko niya. Pokpok Queen. Grabe ko nung... Pokpok. Pokpok. Di ba namokpok ng namokpok ng cellphone. Namokpok ng cellphone ng personnel. Kaya nabansagan sa social media na Pokpok Queen. Pokpok Queen pala. Namokpok ng cellphone. Literal na namokpok. Yung pang dyan. Bansag dyan ng iba yung ko eh. ng mga nasa social media. Kasi may nga naman mamokpok. Tahimik ka takero. Hindi na. Naiisip niya bang... Bilalamig yung ako pagka kasi yung ibang ibig sabihin ng namokpok, naiisip ko si Pulong eh. Diba? Yun naman, namukpok talaga yun. Pero galing sa mayo ni Pulong, nakita ko doon sa CCTV. Mga ganyan-ganyan. No? Parang mas bata pa siya doon sa anak niya. No? Sabi nga, ngayon may memes. Saldi ko, tapos, nung tumaba si Saldi ko. Tawa doon sa... Magaling para sa si Pulong. Magaling. Sanay na sanay sa party. Gimikero. Tsaka matagal na raw siyang kumukuha talaga ng babae. Sabi nung sinaksak niya. Nung bugaw. Nung bugaw. Matagal na raw kumukuha. Baka lahat yata siguro, eto naman, kung matagal na, baka lahat ng mga bagong ganun ng trabaho doon sa kanila, dumaan kay Pulong. Dumadaan muna sa kanya. Siya muna mauna. Di ba sabi ng tatay niya, kailangan mayor muna ang nauna. Di ba yung doon sa ni-rape na, no? Yung nag-rape joke si Digong. Doon sa Australia. Eto, total na pag-uusapan na rin naman natin si Pulong. Idamay na natin si Baste. May bagong pahayag si Baste. Teka muna. Teka muna. Sabi nga ni Yusik Atty. Claire Castro, may nakikinig pa ba kay Baste? Ayun na nga. Meron pa bang naniniwala dyan? Ayun na nga yung sasabihin ko rin sana. Ang tanong, may nakikinig ba? Pero tayo, bilang isang mamamahayag ngayong araw, pag-usapan na rin natin. Pakinggan natin si Baste. Kawawa naman. Tumigil na siya kay General Torre. Hindi niya na pinabanggit. Pahiya kasi. Alam mo bakit? Narealize siya siguro, putik nagmukha pa akong engot tapos sikat ko palalo tuloy. Nagmukha na akong engot tapos sikat ko palalo si General Torre. Diba? Siguro na nahimik, no? Pero na-realize niya, siya yung luging-lugi. Wala, mahina ako sa sales marketing. Ibig sabihin napaangat niya si General Torre, nilubog niya yung sarili niya.
Wala nakikinig kay Bastino, no? Katanong paliwanag niya. Wala. Grabe viral trending ni General. Oh, grabe yun, Diba? no? Eto na ngayon. Punta na natin. Eto, sabi ni Baste, nag-ala digong. Pananagutin eka. Yung mga may kinalaman at mga adik daw sa lugar nila. Davao. So, ibig sabihin, may mga adik talaga. Akala ko ba'y wala? Akala ko dati nalinis na. Oo. Bakit ganyan na naman? Akala ko ba, kasi ang nakakatawa kasi dito, ginamit nila ng propaganda yan eh. Oo. Na kung anong ginawa nila sa Davao, gagawin sa buong Pilipinas. Oo. May adik pala. May adik pa rin pala sa Davao. So, ibig sabihin, hindi wala pala talaga. Wala palang silbi yung ginagawa nila. Oo. Sabi, marami palang droga doon. Oo. Galit na galit eh. Nanggigigil eh. Akala ko ba okay na doon? Malinis na doon. Ngayon, iba na yung kanyang Paano nila nasabing, di ba sabi nila, sa buong Asia, pinaka-safe na lugar, yung lugar nila. Oo. Dinaya lang daw yun. Pangatlo. Dinaya nga lang. Paano magiligtas sa isang lugar? Puro adik. Oo. Puro adik ang nandun. Eto nga Diba? sasabihin na bago lang sila. Hindi naman Abay, dekada na silang namumuno dyan na pamilya. 1987 ata, no? Grabe yung, Diba? Grabe yung, mamaya nagbangunan yung mga patay dyan. Matatagal na nakalibing sementeryo. Magtanong, sino na mayor nyo rito? Duterte pa rin. Ha? Duterte pa rin. Pero parang wala naman nangyayari, Kulang 40 years na nila hawak yata yung probinsya na yan, Oo. Kaya nga, di ba nagkaroon nga ng issue dyan yung buong munisipyo, napakaraming mga nagpositibo sa illegal na droga, lalong-lalo na yung shabu. Issue yan At saka yung malupit din dito, no, nung panahon din ni Baste, nung nag-check si General Torre, ata nag-check nun eh. Oo. May Dalawa logbook. Oo, kambal. Yung logbook dalawa. Isang pabor at saka isang katotohanan. Grabe, no? Yung report dinadaya. Oo. Sa bagay, kung gusto naman panalunin din ng mga taga-Dabawenyo, yung mga Duterte, nasa kanila yan. Pero ang problema, habang binoboto nila mga Duterte, reklamo naman sila na reklamo sa baha. Bakit Kaya yung ganun? Doon nga Pero pero kasi meron akong kamag-anak sa Davao eh. As in, pinsan ko talaga, talaga, maayos daw talaga sila pag mayor. Pero pag ginawa mo sila talagang pang national na talaga, hindi nagmumukhang kasi ang dami ang dami kasing kwento sa akin na hindi nagbibigay ng scholarship, yung pamilya Duterte ganyan, nagbibigay ng ayuda kung ano-ano. Siguro sa kanila. Pero nung naging presidente na si Digong, ito na yung naging worst na na pangyayari sa buong Pilipinas. Baka ganito. Kapag local lang ang hawak, Davao lang ang hawak ng Duterte, hindi nahalata yung pang-uuto. Baka ganon. Pwede rin ganon. Baka pag national nahalata. Hindi kasi nila nalalaman na yung mga yan, galing din naman sa pondo. Di ba? Ngayon, hindi na yun. Maraming gumagawa niyan na nagbabalat kayo sa pamamagitan ng pagbabalik kuno ng mga tulong, ayuda, etc. ng mga programa. Pero sa kabila nun, sa likuran, mas malaki yung kinakabig ng mga yan At saka yung nakakatawa nga dito no, di ba may mga survey dati ng eleksyon, nung lumabas yung si Pulong nanutok ng kutsilyo, lumakas pa lalo sa survey si Pulong. Ayun na nga. Di ba? At least, iboto nila ang benefits or makaka-problema lang, lugar lang nila. Bahala sila. Di ba? Sila lang ang magkakaproblema. Hindi pa rin sila nagigising sa katotohanan. Di ba? Ganun lang yun. Ulit-ulit na lang yan. Hanggang sa ibuto nyo uli yung anak ni Pulong. Yung Pulong. Yung nasa dahig ngayon. Hindi na ako magtataka. Baka... Kung magsalita, parang Sino? Sino pa ka na? Kuhang-kuha ni Takero yung anak ni Pulong na congressman. Yung Omar. Yun. Yung Omar. Hindi mo masabi. Bigla nilang itaas yung kamay ng aso nila. Kapitan, hindi mo masabi. Diba? Kasi Kitty Duterte daw magiging counselor May balita akong ganun ganito lang kasi yan. Tanong ko, ano bang negosyo meron ng mga Duterte? Wala naman So saan kukuha ng kabuhayan niya mga yan? Siyempre sa politika. Natawa nga ako dito sa mga sa mga follower ni Kitty Duterte na yung pinagmamalaki nila dito, yung pera daw na kinita ni Kitty Duterte, galing daw sa sariling sikap. Yung pinapakita lang yung ebidensya, yung nag-iisang video na gagawin si Kitty Duterte ng deodorant, wala nang iba. Isang video lang yun. Alam naman natin yan na hindi mako-cover yung pagbili ng Hermes bagat kung ano-ano Okay lang sana kung nakita natin si Kitty, palaging niyang ginagawa yun. Isang video lang na gano'n. Meron kasing klase ng negosyo na kahit lumago yan, hindi kaya maka-afford ng ganitong bagay. Correct, tama ka doon. Kasi, isipin mo, halimbawa,
meron kang pabrika ng mga fishball. Tapos meron kang asyenda worth 100 million. Paano nangyari 'yon? No, kaya nga. Diba? Hindi eh. Buti sana kung kilala kayong negosyante tulad nila Henry C. Di ba? Yan pwede pa yan kasi talagang mga Lusyutan. Yan. Ramon Ang. Sino pa mga negosyante. Sipin mo halimbawa pero may lusot diyan ha. Ba't laki ng bahay nyo? Negosyo ko hardware. Sa akin lahat ng pangangailangan. Kilala ko yung mga supplier. Sa akin ang lahat ng pangangailangan. Kaya lumaki yan. Hindi, seryoso ha. Isipin mo, malit lang ang negosyo mo. Magkakaroon ka ng iba't ibang malalaking ari-arian. Kaya nga. Kita, si Saldi ko. No? Grabe si Saldi ko pala, no? 205 na, bank account. Grabe, no? 4 billion pesos yung laman. Grabe, no? Hiwa-hiwalay. Hindi pa kasama dito yung asset, yung mga air asset niya. Mga sasakyan, mga sasakyan, mga lupa. Tsaka yung mga air asset, mga aeroplano. Grabe, no? Tapos sabi niya wala siyang kinalaman. Ang tanong kasi dyan, hanggang kabilang buhay mo na yan, hindi mo na mauubos, di ba? Sabi ko nga, ang tao maswerte, tumungtong ka lang ng 80, 100 years old, balabo eh. Ano may ganyan karaming pera? Ang nakakatawa pa kay Saldi ko, ang pinaka-nakapaka-imposibleng lahat ng pahayag niya, yung lahat daw ng pera dinala niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala raw siya natanggap sa lahat ng mga pera niya. Naniniwala ba kayo? Sabi ko nga, buti pa yung bata inutusan bumili ng sigarilyo sa tindahan, yung sukli, binibigay nung nagpabili. Pero alam nyo, diba? Ikaw nag-insert, ikaw nag-asikaso. Ikaw ang bagman, wala ka natanggap. Ikaw ang bagman. Masyadong kalokohan yan Pero alam nyo, eto lang kung totoo talaga, kasi nagkakaroon na ng issue na AI daw, yaang mga video ni Saldi ko. Bakit hindi kaya mag-live siya, no? Para yun ang maraming hamon sa ating mga kababayan. Mag-live ka. Mag-live ka. Pero doon mo sabihin lahat ang pahayag mo. Bago natin puntahan yan, kasi alam mo naman may hanap buhay dito. May break time. So, mga kababayan, babalik po kami makaraan ang ilang sandali. So, yun, nagbabalik ang The Big B. Kasama pa rin natin si Chris Ulo, tsaka syempre si Takero Miyamoto. Sana tayo natapos doon kay Saldi ko. Nako. Eto na, magandang pag-usapan yan. Bakit, Kanyo? Di ba? Nagiging issue nga ngayon yung mga nilalabas na mga video sa kanyang page baka mismo. AI. Baka AI. Di ba? Alam nyo naman yung ating teknolohiya ngayon pagdating sa mga ganyan, talagang hindi mo na masabi kung alin ang peke at hindi Actually, pati si Representative Laila de Lima nagdududa Kaya sabi raw mag-live daw, i-live. Kita mo naman, si Senator Robin Padilla naglabas ng ng maliwanag na AI video. Nadali pa siya di ba? Nadali pa. Di ba? Naalala mo yun? AI ba yun? Yung audio? Oo, ang tagal-tagal na nun. Oo, yun, late 2023 pa, lumalabas na yung mga yan. Actually, si Senador Robin Padilla, nagulat din ako, ba't pinatulan niya yun? Kaya nga. Hindi nga natin pinatulan yun Actually, marami nagpasa sa akin nung dati. Taka yun, nagkakabayaran yung Hindi ko pinatulan Hindi ko pinatulan yun At saka, isipin mo si Yusek Atty. Claire Castro may ikipag-usap ng ganon. Kasi hindi niya mo lang maiisip na i-record yung boses niya. Ito nga, common sense nga. Diba? Kung mahina talaga si Robin dyan, bakit? Yung mga binabanggit na mga binabayaran, puro mga DDS vlogger. Hindi niya rin kilala yun? Hindi niya rin kilala yun. Taga-Bukid, diba? Rosalinda, Mandarahog. Tapos yung sinasabi niya na sabi raw, baka si Yusek Atty. Claire Castro, sabi nila. Pero baka siya hindi alam kung sino yung sabi nila. Bumati ka sa comment section. Pero bakit siya nag-name drop? No, ganun siya ka-unethical Sa totoo lang, yung dalawang babae nag-uusap doon sa AI voice clip. Wala naman binanggit na tao. Alam mo, walang binanggit. Meron akong nakikita dyan Alam mo kung yung akin pananaw ko lang naman ito. Baka gustong i-connect itong issue na isiniwalat ni Robin Padilla para sumuporta doon sa siniwalat naman sa Kongreso netong batang Marcoleta. Nakatanda nyo? Meron daw mga di umano'y mga bayaran na mga vlogger na nagre-range daw ng 7,000 pesos. 7,000? Hanggang sabi noon, anak ni Marcoleta. Congressman. Hindi, 70 at 10,000, 15,000 hanggang 70,000 daw sa handler. Tapos daw grupo-grupo daw 'yan. Nako. Baka hindi alam yata ni Congressman Marcoleta kung magkano kinikita ng vlogger.
'Di ba? Oo. Para isakripisyo para sa mga ganyan. Meron na rin, 7,000, liit lang nun. Sa akin yung ibigay, sasampal ko sa inyo. Ano lang yun. Pero yung anak ni yung congressman na Marcoleta, nung nakarang pa dakdak na may bayaran balager eh. Oo. Ba't di niya sabihin kung sino? Wala naman napatunayan. Ba't di niya sabihin? Oo. Yan malaman kung sino yung sinasabi niya. Eto na nga, papasok ko na naman itong lagi sinasabi ni Atty. Claire eh. Magaling sila magtanim ng intriga. Ay, maliwanag na maliwanag yung ginawa ni Robin Padilla. Intriga yun eh. Di ba? Intriga yan. Tinanim na intriga ngayon. Abay, ginawa pa. Magpa-imbestiga. Nakakatawa pa Diba? nga si Senador Bakit Robin. magpapaimbestiga? No? Dahil nga daw doon. Nakakatawa pa kay Senador Robin, mga sir. Sabi niya doon, kaya niya gusto ipatugtog, i-play yung video na yun. Para malaman, sabi niya, para malaman, gusto ko manggaling sa inyo kung ano ba to, si Yusik Atty. Claire Cras. Matatanong mo sa kapwa mo, Senador. Bakit siya forensic expert yan. Bakit siya nag-name drop kaagad, no? Ayun ang tanong ko doon eh. Ano, Yusik kaagad? dapat ang ginawa niya, nagpa-imbestiga muna. Hindi. Pinaforensic niya muna yung audio clip kung kay Yusik Atty. Claire Cras. Kapag positive, nilabas ng NBI or PNP na positive. Ano ba yan si authenticate. Tsaka niya ibida. Hindi ba? Ito si Yusik. Ito ang certificate galing PNP NBI. Authenticated na to na si Yusik. Tsaka mo ibida. Hindi ba na ano yan? Ano yung tatanong mo kung si Yusik Atty. Claire Castro? Ano alam nila Tito Sen? Hindi naman mga taga... Hindi ba natuturuan nila Marcoleta yan? Di ba isang grupo yung mga yan? Oy, di ba alam ko dapat bago sila magsalita ng ganyan, may betting muna yan eh. Nagbe-betting muna yun sa una eh. Wala ba nagturo dyan na parang sablay atay sasabihin mo on public yan ha? Hindi, sa opisina niya na lang insan, maraming advisor na abogado yan yan pa, isa pa, advisor pa yan. Diba? Bago niya yan dapat na pinalabas, kinuha mo na sana. Pinag-aralan at kinuha yung opinion ng mga advisor niya. Na-sermonan nga bahagya siya ni Tito Sen eh. Oo nga. Hindi na nagsalita eh. Tapos kinonekta niya pa dito sa sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos ng eleksyon na itong troll farm sila Emerald. Kinonekta niya pa doon. Yung joke yun, joke. Di ba sumama pa nga loob nyo nun? Hindi kayo nabanggit. Nasagot na natin yan kasi yung ano pa yan eh. Ayan yung binato ng mga dilawan dati sa atin eh. Noong eleksyon eh. Sabi ko nga kung paano ko narinig yung voice clip na audio, ang mga bayarang vlogger, yung kabilang kampo. Correct. Ibida kaya niya sa Senado yan? Ay, malamang hindi, di ba? Ganun lang yan eh. May mahirap doon kapag yung pinangalanan, Mike Cervera, Chris Ulo. Bakit hindi na lang The Big B? Diba? Isang grupo na yan eh. Diba? The Big B ho, The Big B. Isang grupo yan. At least realistic. Pero hindi yan yung topic natin eh. Saldi ko tayo. Mauubos yung oras natin, baka hindi natin matalakay. Takero, banatan mo. Yun nga, ayun nga, si Saldi ko nga, nakita na nga yung mga asset ni Saldi ko. Yung sinabi ko nga kanina na meron siyang at least 4 billion pesos na pera sa bangko, na hiwa-hiwalay. 205 na bank accounts na na-amlak na nga dapat. No? Tapos, bukod pa nga dito yung mga air asset. So, sabi nga dito ng mga ng amlak mismo, kahit na ikaw abogado ka, kahit ikaw na negosyante ka, tsaka congressman ka, hindi mo kikitain yung ganyang kalaking pera. Hindi talaga. Teka muna, pwede ko bumati, isisingit ko lang. Babatiin ko yung contractor ko. Si Joe. Jo, nanonood si Joe. Ayan, nanonood, nakikita ko. Contractor ko to, hindi hindi nag-overprice at saka hindi nag-ghost project. Talagang magaling, maganda, no? Magaling, tuloy mo. So, yun nga. So, meron pa siyang air asset na aeroplano, mga 6 ata. Yung air asset niya na worth 5 billion. Pera pa lang marami yun. parang ang air asset niya sa ano ba tong ahensya natin? Sa Kaap. Oo, mas marami pa daw. Eto ngayon. Siya. Kung yan nababanggit nyo ng mga ari-arian, yan, legit. Pero yung mga sinasabi niya, ilang beses na nagsisinungaling eh. Doon sa mga maleta na Rimowa to, Chipipay na maleta. Doon sa nakarehistro yung sports car na conduction sticker niya. Yung maleta ba na yun na pinapakita ni Saldi ko, kaya bang makapagbuhat nun ng 50 kilo? Hindi nga, kasi maliit lang. Maliit lang yun. Pang hand carry lang yun eh. Siguro sa picture, hindi nila na-anticipate na yung mga malalaking maleta nandun sa dulo.
Di ba alam ko, di ba kapag ilang million yung sinasabi niya sa loob 48 to 50 million. 50 million. So, sa isang maleta. So, mga 50 kilo rin yun na pera. Yes. Ganun yun. Hindi kakasya sa hand carry. Then yung bigat ba, kaya ba ng maleta? At saka yung mismong maleta, hindi talaga kakayanin yung ganyang kasi mga klase. Kasi expert sa maleta to eh. Oo. Expert ako dyan. Hindi kakayanin. Maaari, mapupuno mo siya, pero kapag biniyahe mo na yan, sigurado bibigay. Isipin nyo lang yung yung isang kabang bigas. Yan. Ganun siya kabigat. Yung 50 kilo na bigas. Ipapasok kasi mo binubuhat ko yun talaga. Hirap na hirap akong buhatin yun eh. Ipapasok mo doon sa maleta na yun? Oo. Kaya nga sinasabi ko, maniniwala ko kung yung brand ng Rimowa, talagang matibay yun. Pero yung tagwa 1,000 na na maleta. 1,000, di ba? 1,500. Pang hand carry nga lang yun. Pang baklaran na. Maleta na baklaran yun. Hindi kakasya, no? Oo. Hindi kakasya. Di kung kakasya nga, hindi talaga Kasi bumibili ako niyan eh. Yung nung nag-abroad ako dati, yung maleta na tagwa 1,500. Madaling masira yun. Ang daling masira talaga nun. Wala. Ilang gamit mo lang, ilang balibagan lang sa airport yun, wala na eh. Hindi, pagpunta ng abroad, sira na. Tatapon ko na rin. Yun na nga. Di ba? Di ba nakapag-uwi ka nun? Nakapag-uwi ako nun. Nakapulot kami ng maayos pa naman yung maleta nun. Malaki yun. Sakto na mo problema tayo sa maleta, di ba? O nasira rin yung maleta mo. Ano ba yung nangyari nun? Hindi, wala akong maleta nun. Wala kang maleta. Pero, dito na tayo. Sa mga sinasabi ni Saldico, yung 1, 2, 3, di ba? Nagkaroon ng 1, nagkaroon ng 2, nagkaroon ng 3. Tapos yung huli, dinamay si First Lady, dinamay na si Sandro Marcos. Ngayon, ang sa akin lang, opinion ko, kung yung 1, 2, 3 na video niya, puro kasinungalingan na, ang tanong ko, maniniwala pa ba tayo sa pang-apat niya? Saka bakit putol-putol yung mga video bakit putol-putol niya? Kaya nga. Tapos, yan. Diba? Pwede naman diretso lang yan eh. Napapansin ngayon, yung una niyang video, panot siya. Diba? Tapos biglang nagkaroon na ng buhok na maganda. Pero yung damit niya hindi nagbago. Bakit kaya ganun? Bakit kaya kinakailangan? Kaya nga pinagdududahan ngayon na baka AI yan. Yun. Kaya ang hamon ngayon ng taong bayan, mag-live ka sa channel mo kung totoo ka. Diba? Sabihin yung pahayag niya. Ulitin mo, hindi yung binabasa mo. Kasi yung mahirap kasi din dito, kapag yung inuutay-utay mo, nakakapag-adjust ka eh. Depende sa reaction ng tao eh. Pero parang hindi rin kasi, parang hindi siya nag-adjust eh. Kasi puro palpak yung mga kasunod niya pa rin na statement eh. Diba? Yung pa lang eh, yung mga dates pa nga lang eh. Diba? Sinita na siya sa mga dates ng mga pagpapadala ng pera. Inulit niya pa rin sa susunod na na video, pinakita niya pa rin ulit. So ang lumalabas dito, ang problema niya, hindi 2025. Mas maaga pa pala dito yung nakawan niya ng pera. Tingin ko eto kung hindi man AI yan, sinut na ng ng paulit-ulit. Tapos matagal nang na-shoot yan, tsaka lang nila pinapalabas ngayon. Pero Di kaya? Pero ina-upload niya sa account niya eh. Sa account madali lang na. Dumami rin yung niya, ng account niya. Dumami rin yung admin. Meron siyang 23 na admin. Kita mo, di ba? Sa account niya. Baka naman yung admin na isa doon, nagpapasok na ng mga ganyang video. Sasabihin niya, hindi ako yan. Kung dumating yung pagkakataon, kasi hindi naman siya under oath, di ba? Hindi ako yan, hindi ko sinabi yan. Pwede niya sabihin, na-hack yung FB ko. Di ba? So, marami siya. Dinay niya, no? Saka meron siya mga pinapakitang mga dokumento doon na insertion daw. Sige, sabihin na nga natin insertion yun. Pero ang tanong, anong ebidensya mo na inutos sa'yo yan? Yan. Baka mamaya ikaw lang gumawa niya na binibintang mo lang sa iba. Saan kailangan dito? Kailangan merong at least email, di ba? Email, text message na meron date. Saka yung sinasabi niya, nagatid siya ng pera kay PBBM. Laway lang puhunan dun eh. Kaya nga. Wala namang pwedeng ebidensya ron. Sabi ko Madaling may kwento yun. Sabi ko nga, gusto ng mga kulto ni Duterte ang puhunan nila, laway lang, mapabagsak si Pangulo eh. Actually, yung mga iba, nadadamay dito sa anomalyang flood control issue. Pero hindi naman yung pinaka-target ng DDS, si PBBM pa rin talaga. Correct. Yun talaga kasi wala naman silang benefit sa mga yan. Kailangan si PBBM ang mapababa. Kaya nga, ayun yung nakakatakot niya dito eh. Kung sakali man na, alam mo ko naman di mangyayari yun, pag sila naging successful na pabagsakan si PBBM, yan, baliwala lahat yan. Lahat ng mga nangyayari ngayon na yan, sila Saldic, sila Cheese, sila Joel, yung mga nakasuhan na yan. Wala yan. Ang bintang lahat niyan, kay Presidente na.
Doon na yung bintang mababaliktad talaga. Gagawa na nila ng ano yan, moro-moro at ng ibang twist. Oo. Pero malabo mangyari yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit, adobo. Na si PBBM ano? Parang ang sarap mag-ulam ng pusit ngayon na matanggal, no? Yung iba parang mga gusto na yata tumakas. Kasi December 1 na sa Lunes. December 15 daw or 16 sabi ni Rimulya. Di ba si Jinggoy? Nagpapaalam na. Humihingi na ng travel authority para makapasyal sa Japan. Pero hinihingan din naman siya ng katibayan. Yan. Na babalik. At anong gagawin mo? Anong gagawin? So, pwedeng hindi rin siya mapayagan. Kasi malapit na eh. Bakit ngayon? Kung kailang ikaw December 15 na. Pero pero to be fair, no, si Jinggoy talaga lumalabas talaga yan. Kapag may break, madalas talaga lumabas yan sa ibang bansa. Talaga? Nagbabakasyon talaga yan. Kasama yung boyfriend. Boyfriend? Hindi. Yung kasama pamilya. Talaga ba? Kala ko, ikaw talaga takero. Tama demanda tayo. Hindi, nagkamali lang po. Kamali. Pero wag ngayon kasi makukulong na siya eh. Diba? Coming soon na yung sabi niyo yung Bootsman si Nancy Binay. Hindi, pero ito, sa tingin mo ba mangyayari ba yun? Mangyayari. December 15 daw eh. 15-16. Di ba? Ibababa. Kahit pa Pasko. Basta mangyari, okay lang ako eh. Ang hindi lang, kung hindi mangyayari ang Boying, Secretary Boying, Ombudsman Boying, may problema tayo. Aalugin ka namin. Di ba? Siya may sabi nun Kailangan alugin natin siya. Pero pag yan natuloy, ngayon lang mangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas at isang administrasyon na maraming mapapakulong na politiko dahil sa maanumal yung kahit ano lang. Angat naman si Boying noon. Grabe yun. Di ba? Alam mo kahit ano lang. Kasi mukhang madidelayed nga kasi yung Kasi nagdagdag ng affidavit si Bernardo So nagsabi nga ICI na baka ma-delayed. Kahit isa lang doon sa mga senador Hindi, madidelay hindi sa kanila, hindi para sa kanila. Sa iba yon. Yun yung mga bagong makakasuhan. Pati yung kala Speaker Martin. Yung mga yon, pero hindi ito, yung sila Nancy Binay, Escudero. Nakaset up na talaga yon. Hindi doon yung pinapatungkulan niya. Hindi doon yun. Sa mga iba pa yon. Kasi tinatanong ba't di ako kasama si Speaker. So pinaliwanag niya, may madidelay ganito. Pero yung tuloy na yun. Para talaga ng warrant. Eto na. Si Bong Revilla, kasama na naman. Eto, balikan natin si Saldico. Meron pa bang bago dyan sa mga yan? Iisang mukha ng mga magnanakaw Ang pinakamagandang kay Saldico, sure na ba yung cancel yung passport niya? Wala pa. Yan, eto na. Papasok na ka. Kasi, pag yan na-cancel na, so hindi na makakatawid yan, hindi na makakapag-cross country yan diba, nag-request na sila ng red notice sa Interpol. Pag nag-granted yun, arestoy na yan. Ito ang pag-usapan natin. Hindi na dito yan. Pag-usapan. Teka muna, nakakatakot pag si Saldico, daming galit dyan. Ayun na nga. Hindi na ako magtataka. Magugulat, baka may babatay ng mga sapatos sa mukha yan. Hindi, bayan. Sabi ko nga sa iyo. Makita ko yan, pre. Binababa sa airport. Baka sampal-sampalin ko mukha niya. Sabi ko nga sa iyo, mula rito, palakari mo hanggang kabilang kanto, hindi aabot yan Di ba? Hindi aabot yan. Sa dami ng galit na taong bayan dyan. Kay Saldico. Eto, balikan natin. Yung pahayag ng Pangulo na siya daw inaano siya? Bina-blackmail ng kampo ni Saldico. Di ba? Naku po, Sir Saldico, kung nanonood ka, mukhang nangangarap ka. Yung pinagbabantaan mo ibang klase yan. Anak ko yan ni Ferdinand Marcos Sr. Na isa sa pinakamagaling naging presidente sa buong mundo. At naging presidente ng 21 years. Babantaan mo ng ganyan. Naku po. Ano sabi? Wag kang, baka kala ni Saldico, kaya niya si PBBM kasi si PBBM ang bait magsalita ngingiti-ngiti No? Yung ganyan. Baga, ang bait Hindi niya alam, kaya sa lunukin nun. No? Sabi ko, wag mo nyo nang hintayin na si Pangulong Bongbong, manalayta yung mabuhay ang dugong Ferdinand Marcos Sr. sa kanya. Kasi pag nagbago ng anyo yan. Ayun nga yung nang bablackmail dito kay PBBM, yung abogado ni Saldico, na yun nga yung abogado ni Gloria. Si Roy Rondain. Na, ano daw? Yung passport. Wag daw kansilahin. At hihinto na raw sila. Sabi ni PBBM,
So, Hindi ako nakipag-usap sa kriminal, sabi niya. So, Boss Mike, ibig sabihin, yung si Saldico, gusto magtago na. Oo. Gusto na mag-cross country. Oo. Baka monitor kung nasan siya. Oo. Kasi nga alam niya yung Interpol pa ano na eh. Oo. Di ba nag-ano na ng request na red notice. Sabihin pala, gusto magtago nito. Halatang-halata mo naman na si Saldico yung itsura, talagang hindi na masaya yung buhay. Wala na. 'Di ba? Wala na. Hindi kapalit niya ng mga ginawa niyang pagnanakaw. Ngayon ito na nga ang tanong ano ang saysay ng dami mong ninakaw na pera? Kung hindi mo naman ngayon mapakinabangan at hindi mo ma-enjoy. Buti pa ako, kaunti lang pera ko pero nakakapaggala ako sa mall. Tayo 'yun. walang umahanap. Tayo 'yun. Diba? Tayo ka mo. Tayo. Nagpapamassage ako sa massager lang. 50 pesos. Oo. Happy. Masaya na. Uwi ka. Mo ba yung napakaraming pera? Kaya nga. 'Di ba? Ano ba plano? Saldi ko, ano ba plano bilhin? Planeta? Sabi nga ni Pangulo, di ba? Sabi daw ni Pangulo na narinig daw ni Toby Chanco, Saldi ko, Martin. Oo, di ba? Ano bang plano nyo? Ano bang gusto nyo? Ilang Ferrari ang gusto nyo? Ilang bahay sa Forbes? Ilang bahay sa Forbes? At ilang eroplano at helicopter ang gusto ninyo? Gaano karaming pera ang gusto ninyo? Grabe. Parang sinasabi sa Biblia, mga walang kabusugan. Yan yun eh. Mga walang kabusugan, parang mga Diyos ng kagutuman, ano? Matitindi pala yan. Shoutout pala kay Sangkay. Wala, hindi dumating. Hindi dumating. Nanonood eh. Pinapanood tayo eh. Si Sangkay. Shoutout sa Sangkay. Shoutout brother. Hindi, nagpa-check up yata yung yung kanyang misis. Alam mo naman yan, syempre. May mga kasama natin, wala. Si Jake, wala rin. Nagmi-misis din. Akala ko nagmimima. Uy, issue yan Ikaw nagsimula kanina. Sinimulan mo kanina. Hindi. Kako, kasi si Mima mayroong viral. Alam niyo yung viral? Yung bang parang binugbog daw siya ng boyfriend. Ang alam ko lang naman na boyfriend yan, si Jake. Wala naman akong kilalang iba eh. Meron ba? Di ba? Sino bang... Matay tayo. Ikaw ba, Tax, meron kang alam? Sabihin mo na. Hindi nga ako nag-content dyan eh. Inaanapon niya ako ng mga follower ko. Uy, content mo si Mima. Hindi ba? Personal niya yun. Sabi ko. Di ba? Wag na, hindi yung mamonetize dahil usapang bugbugan. Sayang yung buo ko, laki. Sana maging okay si Mima, si Mima Alicia. Mag-alala pagdadasal ka namin. Kung ano man yung problema niya, sana maging okay siya ngayon. Hindi, nag-shopping sa Okada nung okay na pala. Mag-shopping na pala eh. Oo may bago na siyang LB eh. Nakita ko eh. Di ba? Kasi mayaman na kasi ito. Biruin mo, 1.6 million yata kinikita nun kada buwan. Ay, no? Sana all, Sana all. Sana all. Nako kaya alam nyo, kung babayaran nyo si Mima ng mga 20-20, 50, isang 7,000 sabi ni Marcoleta. Marcoleta. Grabe naman yun. Kong, 7,000. baka isampal sa'yo yan. Grabe. Baka murahin pa kayo ni Mima. Di ba? 7K? Marutong pa naman magmura yun. 7K, palipad lang. Ano kayo tsura nun ni Marcoleta pag binura ni Mima? Palipad lang yun pag nagla-live. Ayun na nga. Ito, yung mga nangyayari ngayon, sa tingin ninyo, saan patungo? Maaagaw pa ba nila ang... Nakulong yan sa kulong. Ito Oy, teka muna Nagbalik na ng pera yung si si Henry Alcantara. Grabe yung... Ibabalik daw lahat. Ngayon lang nangyari, sa kasaysayan ng Pilipinas may nagbabalik. Ibig sabihin, may maganda talaga sa nangyaring ginawa ni PBBM sa pag-iimbestiga ng ICI. Nung panahon ni Digong, wala tayong marinig na ganyan, Si Digong Si Digong, wala akong ginawa niya kundi mag-joke-joke. Doon na kinukuha yung tao. Kaya nga. Kinukuha yung joke, mga patawa. Mura. Mura, mga joke time. Pero wala namang aksyon, Wala. Buladas nga lang. Puro buladas. Dinali tayo ng ganun. So, tama yung sinabi ni Takero kanina na nabudol talaga tayo ni Digong, Dinadala tayo sa mga patawa, mga joke. Ganun lang. Pero action wala. Pero ang dami nun, Nakakatawa nga yung mga DDS, kapag seryoso yung tanong kay Digong. Kapag nagbiro, wala na eh. Tatawa na lang sila. Okay na issue, tapos na. Parang cool na cool pa sila na binobolat, tinuuto sila, wala. May hina talaga. Si Pangulong Bongbong talagang action. Ngayon, ang tanong ko, sa nangyayari, nakikita nyo ba na maaagaw pa yung kanyang posisyon bilang Pangulo? At eto ba Pero yan yung tanong mo na yan, mukhang
Itong mga kinasuhan niya kasi, may mga congressman eh. Lalaban yan eh. Naniniwala akong lalaban yan eh. Ikaw ba, kung congressman ka, papayag ka ba na gano'n lang? Papakulong ka? Gagamit ka ng ng kapangyarihan mo para makabawi ka at hindi ka makulong. Maglalabas ng maraming pera. O kaya, yung sinasabi ko nga kanina, yung sa construction. Si Edwin Garjola. Yan. Halimaw yan. Naglalabing ngayon para gawing House Speaker si Gloria. Halimaw na buhaya. So, yan, lalaban yung mga yan. Ibig sabihin, may mga may mga plan B, plan C. Babawi yan. Kahit alam nilang matatalo sila, babawi yan. Pero tingin ko sa talino, galing ni Pangulong Bongbong. Hindi Kasi, napakatahimik. Talagang matagal na sila sa politika. Alam na gagawin ni Pangulong Bongbong paano di magtagumpay ang mga. Kaya ngayon, kanina nga napag-usapan namin kanina ni Insan Mix sa labas. Nung bagong-bago pa lang si PBBM noon, di ba, ang daming atake. Bangabangag, mga si Lisa Marcos, may video, di ba? Kami nagagalit kami noon. Bakit di pinapatulan ni BBM to? Bakit pati PCO hindi sumasagot? Oo. Tapos pag tinatanong namin yung PCO noon, utos sa amin, huwag sagutin Di namin maintindihan noon. Ngayon mo ka na nanalo si PBBM sa laban, naintindihan na natin na dapat talaga huwag sagutin kapag walang kwentang issue. Tama naman talaga pag walang kwentang issue, huwag sagutin. Pero pag si PBBM naman, binatikos mo na may sense naman yung batikos mo. Di ba kapag binatikos siya nung yung kasama ni De Lima, yung may stroke dati, yan. Sino yun? Yung congressman din. Yung na-stroke. Kalimutan ko. Stroke? Yung Akbayan? Sa Akbayan ba yun? Yung Ngiwe? Si Ngiwe, di ba? Pag yung bumatikos yan, sinasagot di ba? Si De Lima sinasagot na maayos. Di ba? Pero pag yung mga DDS yung bumatikos, wala Wala, deadma. Deadma lang, pinapabayaan. Mas lalo nakakainis din sa mga DDS. Ayun lang. Diba? Syempre siguro, sabi ni Pangulo, hindi tayo level. Para sagutin ko yung mga sinasabi mo. Hindi naman talaga dapat lahat pansinin. Di ba? Tulad niyan, si Maharlika, hindi naman niya pinansin. Kita mo, inisip ko nga grabe banat ni Maharlika dati, ang dami nakikinig. Isipin ko, tama lang talaga na hindi siya pinatulan Kasi kung pinatulan yan, iba na yung ngayon, iba yung nangyayari siguro ngayon. Baka, tinong si Maharlika ngayon, halos wala na nanonood. Bagsak na. Bagsak na. Kinuha niya lang naman yung tao sa yung engagement niya sa YouTube, yung sa pulburong video. Doon niya lang kinuha yung istorya. Minsan naniniwala ako na pagdating sa usaping malalim na politika, si Maharlika walang alam talaga. Wala. Puro paninira lang yun. Mahina mag-analisa. Puro paninira lang. Puro lang, puro chismis, gagawa ng intriga. Pero walang hindi mo lang ganyan ng politika yan. So mga kababayan, alam nyo na kapag Maharlika, puro lang intriga. Wala naman patunay talaga. Pero, mga kababayan ko, gusto pa naman sana naming magtuloy-tuloy, kaya lang inabot na tayo ng oras. Ano po? Paano yan? Di magpaalam na tayo. Sige. Ako pala. So, maraming salamat sa patuloy na panonood sa The Big V. Siyempre sa pamilya ko, sa nanay, sa tatay ko sa Iloilo, tsaka asawa ko, tsaka anak ko, tsaka mga kapatid ko. Yan. Shoutout sa inyo. Yung asawa? Asawa ko, sinabi ko na, magalit yun Ikaw na. Hanggang sa muli, mga kababayan, next Saturday, kita-kita po ulit tayo rito sa... Dito ko next Saturday? Radyo Pilipinas. Siyempre. Next Saturday, dito ka, Support pa rin natin ang administrasyon, Pangulong Bongbong Marcos. Pinabati ko yung aking pamilya, yung aking may bahay na si Catherine. Nagluto mo ng dyan. Pusit? Pusit. Ako rin, gusto ko yun binabati ko nga pala yung mga anak ko at saka si Jen na nagtatampo ngayon. Pagluto mo naman ako ng dyan. Ng adobong pusit. At syempre sa ating mga manonood, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Sa muli nating pagkikita next Saturday po. Dito lang po yan, siya, The Big B. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha.
Matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas.